Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa akin. Habang duguang nakahiga ako sa malamig na sahig, narinig ko ang tawa ni David kasama ang ibang babae sa kabilang silid. Ang 5 taon ng aking pagtitiis ay itinapon niya na parang basura. Pero hindi ako susuko. Ngayong gabi, ang mahinang si Lina ay mamamatay at isisilang ang isang paghihiganti na hindi nila malilimutan. Sino nga ba ang tunay na biktima? Siguraduhin mong handa na ang lahat ng papers, babe. I'll make sure na pagkatapos ng anniversary dinner na ito, wala nang Lina na mangiistorbo sa atin. She's just a useless burden, isang pabigat, na hindi man lang ako mabigyan ng tagapagmana. Konting tiis na lang, itatapon ko na rin ang basurang yon sa labas ng mansyong ito. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni David ay tila mga talim ng balisong na paulit-ulit na humihiwa sa puso ni Lina. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na box ng relong matagal niyang pinag-ipunan para iregalo sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang kanyang suot na bestidong sutla na pinili niya dahil ito ang paboritong kulay ng kanyang asawa ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang paghinga. Sa kusina, kanina pa kumukulo ang niluluto niyang espesyal na adobo. Ang bango ng bawang at paminta ay humahalimuyak sa buong kabahayan. Iyon ang paborito ni David. Buong hapon siyang nagtiyaga sa harap ng kalan. Tinitiis ang init at pagod sa pag-asang ang isang masarap na hapunan ay muling maglalapit sa kanilang lumalamig na pagsasama. Ngunit ang bango ng pag-ibig na kanyang inihanda ay agad na hinalinhinan ng lansa ng pagtataksil. Dahan-dahang binitawan ni Lina ang box ng regalo. Ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa pandinig ni Lina, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila gumuho sa katahimikan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Habang ang bawat alaala ng kanilang 5 taon ay mabilis na naglaho na parang usok. Narinig niya ang yabag ni David na papalapit sa pinto. Ang bawat hakbang ng asawa ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Hindi nakagalaw si Lina. Nanatili siyang estatwa ng pighati sa madilim na pasilyo. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa loob ng library ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Inilalantad ang mga luhang, hindi na niya napigilang dumaloy. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakikinig sa usapan ko? Ang tinig ni David ay wala ni bakas ng pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pandidiri. David, anniversary natin. Nagluto ako ng dinner natin. Akala ko ba? Ang boses ni Lina ay tila isang mahinang bulong na nanginginig sa ilalim ng bigat ng kawalang pag-asa. Anniversary? Dinner? Lina, grow up! Sa tingin mo ba mabubura ng isang plato ng adobo ang katotohanang boring ka? Na wala kang silbi sa bahay na ito? I'm tired of your drama. Tired of your sad face. Hinalbot ni David ang isang envelope mula sa kanyang mesa at marahas na ibinato ito sa paanan ni Lina. Sign those papers. Huwag mo nang hintayin kaladkarin pa kita palabas dito. Ang mga puting papel ay kumalat sa sahig, tila mga patay na dahon ng isang punong matagal nang natuyo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang biglang pagkirot sa kanyang sikmura ang nagpabaligtad sa kanyang mundo. Ang matinding pagkahilo ay sumunggab sa kanya. At sa isang iglap, ang sahig ay tila tumagilid upang salubungin ang kanyang nanghihinang katawan. Napahawak si Lina sa kanyang tiyan. Isang lihim na kanina lamang niya natuklasan bago siya nagsimulang magluto. Isang munting buhay na nagsisimula nang tumibok sa loob niya. Ang tanging hiling niya kanina ay maging regalo ito para kay David. Ang susi para maging buo muli ang kanilang pamilya. Ngunit sa harap ng mga papel ng annulment at sa malamig na titig ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili, ang kagalakang yon ay naging isang matalim na tinik
na bumaon sa kanyang kaluluwa. Tiningnan ni Lina ang kanyang asawa mula sa ibaba. Ang kanyang pisngi ay nakalapat sa malamig na tiles ng pasilyo. Ang luhang humahagupit sa kanyang mga mata ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na hindi pa man naisilang ay itinaboy na ng sariling ama. Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang lahat ng ito, Lina? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na hangin ng gabi na pumasok sa bukas na bintana. Tila nagbabadya ng isang bagyong magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng malawak na silid ay hindi nagbigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Lina. Nakahiga siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nanunuyo at namumula dahil sa magdamag na pag-iyak. Sa kanyang tabi, ang mga papel ng annulment ay nanatiling nakakalat, tila mga paalala ng isang pangakong matagal nang napako. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Bawat paghinga ay isang hamon, at ang init na nagmumula sa kanyang noo ay tila nagniningas na apoy na unti-unting tumutunaw sa kanyang natitirang lakas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng matitigas na takong na tumatama sa makintab na sahig. Hindi na kailangang lumingon ni Lina upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin ay sapat na upang ipakilala ang kanyang biyenan. Si Doña Aurora ay pumasok sa silid na may dalang aura ng kapangyarihan at puot. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala para sa nanlalantang manugang. Hanggang kailan mo balak magmukmok dito, Lina? Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahang pinaglipasan na ng panahon. Ang tinig ni Doña Aurora ay puno ng sarkasmo. Bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa dangal ni Lina. Lumapit siya sa kama at diring-diri na tiningnan ang mga papel sa sahig. Huwag mong sayangin ang oras ni David. Pirmahan mo na yan para naman magkaroon siya ng pagkakataong makahanap ng babaeng kapantay ng aming estado. Isang babaeng hindi lang galing sa putikan at marunong magdala ng pangalan ng mga Mendez. Ma, masama po ang pakiramdam ko. Please, kahit ngayon lang. Ang bulong ni Lina ay halos hindi marinig. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at bawat salitang lumalabas ay nagdudulot ng hapdi. Masama ang pakiramdam o nag-iinarte lang dahil alam mong tapos na ang maliligayang araw mo sa mansyong ito. Lumapit palalo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mo kaming gamitan ng lumamong drama. Utang mo sa amin ang lahat, Lina. Simula nang pulutin ka ni David mula sa kahirapan ng pamilya mo pagkatapos mamatay ng tatay mo. Pinakain ka namin, binihisan, pero ano ang ibinalik mo? Isang tigang na sinapupunan. You are a failure as a wife and as a woman. Sa gitna ng pang-aalipusta ng biyenan, pumasok si David sa silid. Suot niya ang isang mamahaling tuksido. Maayos ang bawat hibla ng kanyang buhok. At ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng emosyon para sa asawang may sakit. Naghahanda siya para sa isang malaking charity gala sa gabi na yon. Isang pagtitipon kung saan ang imahe ng pagiging perpekto ang pinakaimportanteng papel na kanyang ginagampanan. David, ang asawa mo, mukhang balak yatang mag-host ng sarili niyang lamay dito sa kwarto. Wika ni Aurora habang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Tiningnan ni David si Lina. Sandali silang nagkatitigan at sa loob ng isang segundo, umasa si Lina na makikita niya ang kahit katiting na awa sa mga mata ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit ang nakita niya ay pagkabagot at inis. Bumangon ka na dyan, Lina. Hindi magandang tingnan sa mga katulong na ganyan ang hitsura mo. Malamig na sabi ni David habang inaayos ang kanyang relo. I have a gala to attend tonight. Doña Aurora will be my date since you obviously can't even stand up straight. Ayusin mo ang sarili mo
At pirmahan mo na ang mga papel na yan bago ako bumalik. David, kailangan kong pumunta sa doktor. Something is wrong. Ang tiyan ko. Pagmamakaawa ni Lina, ang kanyang kamay ay nanginginig. Napilit na inaabot ang laylayan ng tuksido ni David. Binitiwan ni David ang kamay ni Lina na tila ba ito ay may dalang nakakahawang sakit. Enough with the excuses, Lina. You've been saying that for years just to get attention. Drink some water and sleep it off. Pagod na ako sa mga eksena mo. Let's go, Mom. We're going to be late. Habang naglalakad palabas ang mag-ina, ang bawat hakbang nila ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Lina. Ang katahimikan ng mansyon ay muling bumalot sa kanya, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinilit ni Lina na bumangon. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang paningin ay tila nababalot ng makapal na hamog at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Kailangan niyang humingi ng tulong, hindi para sa kanya, kundi para sa munting buhay na nararamdaman niyang unti-unti nang nanghihina sa loob niya. Sa kanyang isipan, ang tanging pangalan na lumilitaw ay si Hector, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang tunay na pinagdadaanan. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa malamig na sandalan ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila isang bundok na kailangan niyang akyatin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Nang marating niya ang gitna ng grand staircase, isang matalim na kirot sa kanyang puson ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang lahat ay naging puti sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa sandalan ay nawalan ng lakas. At sa isang iglap, ang dilim ay tuluyang lumamon sa kanyang kamalayan. Ang katawan ni Lina ay dahan-dahang bumagsak sa mga marmol na baitang. Ang kanyang mahabang bestido ay sumunod sa kanyang pagdausdos. Tila isang puting bandila ng pagsuko na iwinawagayway sa gitna ng isang malupit na digmaan. Nanatili siyang walang malay sa paanan ng hagdan. Habang sa labas, ang tunog ng sasakyan ni na David ay unti-unting naglalaho. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kanilang tahanan. Wala na po ang baby, Mrs. Mendez. I'm so sorry. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay tila isang malakas na agos ng nagyayelong tubig na pumatay sa huling mitya ng pag-asa sa dibdib ni Lina. Nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kisameng kasing puti at kasing lamig ng kanyang kinabukasan. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa kanyang paghinga. Bawat singhap ay nagdadala ng hapdi sa kanyang tuyong lalamunan. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang puson. Ang bahaging iyon ng kanyang katawan na kahapon lamang ay tahanan ng isang munting pangarap ay naramdaman niyang hungkag at walang buhay. Isang libingan ng isang anak na hindi man lamang niya nayakap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malungkot na tambol na nagluluksa sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Nasaan po ang asawa ko? Ang tanong ni Lina ay isang mahinang kalos. Halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Ang nurse na nag-aayos ng kanyang dextrose ay hindi agad nakasagot. Yumuko ito ng bahagya, umiiwas sa mapungay at puno ng pighating mga mata ng pasyente. Sinubukan po namin siyang tawagan ng paulit-ulit, Mrs. Pero hindi po niya sinasagot ang kanyang cellphone. Si Mr. Hector Suarez po ang nagdala sa inyo rito at siya rin po ang nag-asikaso ng lahat ng papeles kanina. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Lina. Hector, ang kaibigang lagi niyang tinatanggihan ng tulong dahil sa takot kay David, ito pa ang naroon sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Habang si David, ang ama ng batang nawala, ay malamang na nasa gitna ng isang marangyang pagtitipon, humahawak ng baso ng alak at nakikipagtawanan sa mga taong kasing peke
ng kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang bawat alaala ng kanyang pagtitiis ay tila mga aninong sumasakal sa kanya. Ang mga sampal, ang mga masasakit na salita ni Doña Aurora, at ang gabi-gabing pag-iyak sa ilalim ng kumot. Lahat ng iyon ay tinanggap niya dahil sa paniniwalang may bunga ang kanyang pagpapakasakit. Ngunit ngayon, wala na ang bungang iyon. Wala na ang dahilan para manatili siyang bilanggo sa mansyong Mendez. Ang kanyang katawan ay tila naging isang marupok na kristal na unti-unting nagkakadurog-durog. Ang pighati ay hindi na lamang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpapamanhid sa kanyang mga paa at kamay. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni David na puno ng pandidiri at naririnig niya ang malakas na pagtatawanan nito habang siya ay duguang nakahiga sa paanan ng hagdan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito ang marahas na pagbukas na nakasanayan niya kay David. Ito ay isang tahimik ngunit determinadong pagkilos. Isang anino ang tumayo sa may pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmula sa likuran nito. Tila isang anghel na bumaba sa impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay may mukhang kasing anyo ng sa kanya. Ngunit ang aura nito ay malayo sa kanyang kahinaan. Suot nito ang isang unipormeng militar na lalong nagbigay diin sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng luha, kundi ng isang nag-aapoy na galit na handang tumupok sa sinumang humarang sa kanyang landas. Victoria? Ang tawag ni Lina ay tila isang pagsusumamo mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Victoria sa kama at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang kakambal. Ang kanyang hawak ay matigas, matatag, at puno ng proteksyon. Isang pakiramdam na matagal nang kinalimutan ng mundo ni Lina. Nang makita ni Victoria ang mga pasa sa braso ni Lina at ang maputlang hitsura nito, ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay lalong nag-apoy. Tahan na Lina, nandito na ako. Ang tinig ni Victoria ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Ang bawat patak ng dugo at luha mo, sisiguraduhin kong babayaran nila ng higit pa sa iyong naranasan. Tumingin si Victoria sa pintuan ng silid, tila ba nakikita niya ang bawat taong nanakit sa kanyang kapatid. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat plano ay nagsisimula ng mabuo, isang estratehiya ng paghihiganti na hindi gagamit ng dahas, kundi ng isang matalinong paglalaro sa isipan ng mga taong akala ay sila ang may hawak ng tadhana. Mula sa araw na ito, Lina, hihiram muna ako ng pagkatao mo, bulong ni Victoria habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Hahayaan nating isipin nilang ikaw pa rin ang mahinang Lina na maaari nilang tapakan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lalakaran nila ay isang bitag na ako mismo ang naglatag. Naiwan ang tanong sa hangin habang ang dalawang magkatulad na mukha ay nagtitigan, isang mukhang puno ng pighati at isang mukhang puno ng puot. Hanggang kailan kayang panindigan ni Victoria ang pagiging Lina at ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang kaaway na kanyang haharapin ay mas demonyo pa kaysa sa kanyang inaasahan? Hayop siya. Higit pa sa hayop ang lalaking gumawa nito sa iyo, Lina. Ang boses ni Victoria ay tila isang malamig na hininga ng bagyo. Puno ng kontroladong galit habang dahan-dahan niyang itinataas ang manggas ng hospital gown ni Lina. Doon, sa maputing balat ng kanyang kapatid, ay nakaukit ang mga bakas ng kalupitan, mga pasang kulay ube at asul, tila mga mapait na selyo ng paghihirap na dinala ni Lina nang mag-isa sa loob ng 5 taon. Hinaplos ni Victoria ang mga sugat na yon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pagnanais na pumatay. Nakahiga si Lina, tila isang lantang bulaklak na nawalan na ng kulay. Ang akala ko, Victoria,
Ang akala ko ay mababago ko siya. Sabi ni Ma'am Aurora, utang natin sa kanila ang buhay natin. Noong mamatay si tatay at wala tayong pambayad sa mga utang, si David ang sumagot sa lahat. Akala ko, ang pagtitiis ko, ang pambayad sa utang na loob na yon. Ang bawat salita ni Lina ay putol-putol, sinasabayan ng mababaw na paghinga na tila bawat hangin ay may kasamang bubog. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng buhay, Lina. Hindi mo kailangang maging alipin sa isang mansyong puno ng lason, sagot ni Victoria. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang anino ay bumalot sa kama ni Lina, tila isang proteksyon laban sa malupit na mundo. 5 taon akong nasa Mindanao, lumalaban sa mga tunay na kaaway sa gubat. Ngunit hindi ko akalain na ang pinakamasamang demonyo ay narito lang pala sa Maynila. Suot ang mamahaling suit at nakatira sa palasyo. Tumingin si Lina sa kanyang kakambal. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at takot. Anong gagawin mo, Victoria? Makapangyarihan si David. Hawak niya ang batas. Hawak niya ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Hahayaan nating isipin niyang hawak niya ang lahat. Pero simula ngayon, ang aninong nakikita niya sa tabi niya ay hindi na ikaw. Magpapahinga ka, Lina. Dadalhin ka ni Hector sa isang ligtas na lugar, sa lumang rest house natin sa probinsya. Doon ka magpapagaling. Doon mo hihilumin ang iyong puso at katawan. At ikaw? Paano ka? Ang nag-aalalang tanong ni Lina. Ako ang papasok sa mansyon. Ako ang haharap sa bawat sampal na balak niyang ibigay sa iyo. Ngunit titiyakin ko, bago pa man dumapo ang kanyang kamay, ay mararamdaman na niya ang bagsik ng isang taong hindi niya kayang baliin. Lumapit si Victoria sa salamin ng ospital. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhok na maikli, ang kanyang matatag na panga. Kailangan nating maging pareho. Ang buhok ko, ang pananalita ko, ang bawat galaw ko, sisiguraduhin nating walang makakahalata. Hinawakan ni Victoria ang gunting na nasa lamesa ng nurse. Ang bawat pagputol niya sa sariling buhok ay tila isang ritual ng pagpapakasakit. Ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig na tila mga bahagi ng kanyang dating pagkatao na kanyang isinusuko. Nang matapos siya, ang refleksyon sa salamin ay hindi na si Major Victoria Mendez, kundi ang kawangis ni Lina Mendez. Ngunit may mga matang puno ng apoy. Hiram muna ang buhay mo, Lina. Pero ipinapangako ko sa iyo, kapag ibinalik ko ito, wala nang David na dudurog sa iyo. Wala nang Doña Aurora na lalait sa pagkatao mo. Ibabalik ko ang dignidad na ninakaw nila sa iyo. Napaiyak si Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalang pag-asa. Ito ay luha ng pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo. Isang ritmo ng pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang bakal. Habang ang gabi ay lumalalim, ang plano ay unti-unting nabubuo sa dilim. Ngunit sa likod ng tapang ni Victoria, may isang katanungang bumabagabag sa kanya. Kayang-kaya niyang harapin ang mga bala at bomba, pero kaya ba niyang tiisin ang pagpapanggap sa loob ng isang bahay na puno ng kasinungalingan nang hindi siya tuluyang lamunin ng puot? Major, sigurado ka ba rito? Mapanganib ang larong pinapasukan mo. Ang tinig ni Hector ay puno ng pag-aalinlangan habang nakatitig sa monitor ng laptop sa loob ng isang maliit at tago nilang hideout. Sa screen, makikita ang mga kuha mula sa mga hidden camera na itinanim ni Victoria sa loob ng mansyon ng mga Mendez. Ang bawat galaw ni David, ang bawat marahas na pagbulyaw nito sa mga katulong at ang malamig na pakikitungo nito sa paligid ay nakatala. Hindi sumagot si Victoria. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin
Suot ang isa sa mga lumang bestido ni Lina na kinuha ni Hector mula sa mansyon. Ang tela ay malambot at kupas na, tila sumisimbolo sa pagkatao ni Lina na unti-unti nang nawawala. Pinagmasdan ni Victoria ang kanyang sariling refleksyon. Pinilit niyang ibaba ang kanyang mga balikat, itago ang tikas ng isang sundalo, at palitan ng talim ng kanyang mga mata ng isang mapunong titig ng kawalang pag-asa. Kailangan kong maramdaman ang takot niya, Hector. Kailangan kong maunawaan kung bakit nanatili si Lina sa impyernong yon. Bulong ni Victoria. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Dinarama ang bawat pulso. Sa bawat panonood niya sa mga video ni David, ang kanyang kamao ay kusang nagngangalit. Ngunit kailangan niyang kontrolin ang bawat kalamnan. Ang isang pagkakamali sa kanyang kilos ay maaaring maging mitya ng kanilang pagkakabuko. Sa loob ng ilang araw, ang bawat oras ni Victoria ay itinuon niya sa pag-aaral ng sining ng pagpapasakop. Pinag-aralan niya kung paano yumuko ng bahagya kapag kinakausap, kung paano manginig ang mga kamay sa tuwing maririnig ang yabag ng paa ni David, at kung paano gawing paos at nanginginig ang kanyang matatag na boses. Ito ang pinakamahirap na misyon na hinarap niya. Hindi ang pumatay ng kaaway, kundi ang hayaan ng sarili na maging biktima sa paningin ng iba. Ang hirap paniwalaan na ang ganitong karangyaan ay nagtatago ng ganito katinding dumi, wika ni Hector, habang inililipat ang kuha ng kamera sa silid kainan kung saan nag-aalmusal si Doña Aurora. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang trono, nag-uutos sa mga katulong na parang mga alipin. Hindi lang dumi, Hector, lason ito, sagot ni Victoria. At ang lason na ito ang unti-unting pumatay sa kapatid ko. Ngayon, oras na para ako naman ang maging lason sa loob ng bahay na yon. Dumating ang oras ng pagpasok sa mansyon. Ang langit ay nababalot ng makapal na ulap, tila nakikiramay sa bigat ng sandaling iyon. Pagbaba ni Victoria mula sa sasakyan ni Hector, ilang metro ang layo mula sa gate. Naramdaman niya ang kakaibang panlalamig ng kanyang mga palad. Ito na ang simula. Ang paglakad niya sa mahabang driveway ng mansyon ay tila isang paglakad patungo sa bitayan. Ang mga halaman sa paligid na maayos na gupit ay tila mga saksi sa kanyang pagpasok sa impyerno. Nang makarating siya sa pintuan, huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng isang segundo, hinayaan niyang lamunin siya ng katauhan ni Lina. Ang kanyang tindig ay naging marupok, ang kanyang mukha ay naging maputla, at ang kanyang mga mata ay napuno ng huwad na pangamba. Pumasok siya sa loob. Ang katahimikan ng mansyon ay kasing lamig ng isang kabaong. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera ay tila nagtatago ng amoy ng pighati. Akala niya ay may ilang oras pa siya para mag-isa at kabisaduhin ang bawat sulok, ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang babala na ang panganib ay nariyan na. Hindi nagtagal, bumukas ang grand entrance ng mansyon. Pumasok si David. Ang kanyang muka ay puno ng iritasyon, ang kanyang kurbata ay maluwag na, at ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap ng mapagbubuntunan ng kanyang galit. Nang makita niya ang anyo ni Victoria na nakatayo sa may hagdan, ang kanyang panga ay tumigas. Akala ko ba ay nasa ospital ka pa? Bakit ka narito? At sino ang nagpahintulot sa iyong tumayo lang dyan na parang tuod? Ang boses ni David ay dumagundong sa loob ng bulwagan. Puno ng kapangyarihang mapanupil, nanigas si Victoria. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang likas na instinto bilang isang sundalo ay nag-udyok sa kanya na sumagot ng pabalang, ngunit agad niyang naalala si Lina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin, hinayaan ang kanyang mga balikat na lumaylay, at pilit na pinanginig ang kanyang mga daliri
na nakakapit sa kanyang bestido. "David, I, I just wanted to come home." Ang nanginginig niyang bulong gamit ang boses na sadyang ginawa niyang mahina at tila malapit ng mabasag. Lumapit si David. Ang bawat hakbang nito ay nagdadala ng aura ng pananakot. Huminto siya sa harap ni Victoria. Ang kanilang mga distansya ay sapat na upang maamoy ni Victoria ang alak sa hininga nito. Hinawakan ni David ang baba ni Victoria at marahas na itinaas ito upang pilitin siyang tumingin sa kanyang mga mata. "You look different, Lina. Parang may kakaiba sa mga mata mo ngayon." Bulong ni David. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Ang titig ni David ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit binubutas ang kanyang maskara. Ito na ang unang pagsubok. Sa gitna ng tensyon at ng kamay ni David na mahigpit na nakahawak sa kanyang mukha, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Victoria. Mapapanindigan ba niya ang pagiging mahina? O ang galit sa loob niya ang unang lalabas at sisira sa lahat? Ang hapdi ng pagkakahawak ni David sa kanyang baba ay tila isang apoy na gustong sumunog sa pasensya ni Victoria. Sa loob ng kanyang isipan, sapat na ang 3 segundo para baliin ang kamay ng lalaking ito at itumba siya sa sahig. Ngunit hindi iyon ang gagawin ni Lina. Ang mahinang si Lina ay hihinga lamang sa takot. Pipikit ang mga mata at hahayaan ang sarili na pasunurin ng sakit. "David, nasasaktan ako." Ang pabulong na daing ni Victoria. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinapungay hanggang sa magsimulang mamuo ang mga luha ng pagkunwari. Binitiwan siya ni David ng may puwersa, dahilan upang mapaatras si Victoria at bahagyang mawalan ng balanse. Ang lalaki ay tumitig sa kanya ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng bitak sa pader na itinayo ni Victoria. "Dapat lang na masaktan ka. Dahil sa kapabayaan mo na wala ang tagapagmana ng mga Mendez, isang walang silbing babae. Hindi ko alam kung bakit hinayaan pa kitang bumalik dito pagkatapos mong duguang humandusay sa hagdan na yon." Ang bawat salita ni David ay tila lason na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, narinig ang marahas na pagtama ng takong sa marmol na sahig mula sa itaas ng hagdan. Si Doña Aurora ay bumababa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pandidiri habang nakatingin sa kinaroroonan ni Victoria. "Bakit hinayaan mo pang pumasok ang malas na yan sa pamamahay ko, David?" Ang tinig ng matanda ay matalim. Tila bawat pantig ay may dalang sumpa. "Dapat ay hinayaan mo na siyang mabulok sa ospital o sa kung saang kalsada siya galing. Tumingin ka sa akin, Lina. Pagkatapos mong hiyain ang pamilya natin sa harap ng mga katulong, may gana ka pang magpakita sa amin." Yumukod si Victoria. Ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha upang itago ang nagngangalit niyang panga. "Patawad po, Ma'am Aurora. Gusto ko lang pong bumawi." Isang nakakapanginig na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. "Bumawi? Ang tanging paraan para makabawi ka ay ang mawala sa paningin namin. David, ayusin mo ang mga papeles. Ayokong makita ang mukhang iyan sa hapagkainan mamaya." Nang makaalis si Doña Aurora, naiwan ang mag-asawa sa gitna ng malamig na tensyon. Lumapit muli si David kay Victoria, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kilos ay hindi marahas. Inayos niya ang isang hibla ng buhok ni Victoria at dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisngi. Ang hawak na ito, na dapat ay puno ng pagmamahal, ay nagdulot kay Victoria ng matinding pagnanais na sumuka. "You really do look different, Lina." Bulong ni David sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa balat ni Victoria. "May kung anong tigas sa mga balikat mo na hindi ko nakita noon. Pero huwag mong isiping makakatakas ka sa akin. Pagmamay-ari kita. Kahit anong gawin mo, mananatili kang anino sa mansyong ito hanggat hindi ko sinasabing tapos na tayo." Pagkatapos noon, tinalikuran siya ni David at naglakad paakyat sa kanyang silid.
Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Naiwan si Victoria sa gitna ng malawak na salas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid hanggang sa maging maputi na ang kanyang mga kasukasuan. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng puso ay tila isang sigaw ng pakikipagdigma. Inilibot niya ang kanyang paningin sa bawat mamahaling gamit, sa bawat sulok na tila isang gintong hawla para sa kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kusina. Nakita niya ang mga katulong na abala sa paghahanda, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng awa at ang iba naman ay puno ng pangungutya. Kumuha siya ng isang baso ng tubig, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng emosyong hindi niya mailabas. Habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa tubig, isang matinding determinasyon ang sumunggab sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagtitiis, ito ay tungkol sa pagmamasid. Ngayong gabi, ang unang gabi ng kanyang pagpapanggap, ay sisiguraduhin niyang bawat reaksyon ni na David at Aurora ay itatala niya sa kanyang isipan. Ngunit nang sumapit ang hapunan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpayanig sa kanyang plano. Habang nakaupo sila sa mahabang lamesa, sa gitna ng nakabibinging katahimikan at ang tanging naririnig ay ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa porselana, biglang hinawakan ni David ang kamay ni Victoria sa ibabaw ng lamesa. "Remember our first anniversary dinner, Lina?" Tanong ni David, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa kanya. "The one where you promised me you'd never keep secrets from me?" Bakit pakiramdam ko, sa bawat segundo na lumilipas ngayong gabi ay may itinatago ka sa likod ng mga matang yan? Napatigil si Victoria sa pagkain. Ang lamig ng kamay ni David ay tila isang babala na ang kanyang bawat galaw ay sinusuri. Sa kabilang dulo ng lamesa, si Doña Aurora ay nakamasid din. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghihintay ng maling pagkilos. "Wala akong itinatago, David," sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay nananatiling mahina, ngunit may bagong lalim na hindi niya sinasadyang mailabas. "Baka sadyang nakakalimutan mo lang kung sino talaga ang taong pinakasalan mo." Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Ang hamon sa likod ng kanyang mga salita ay tila isang mitya na naghihintay na magsindi ng isang malaking pagsabog. Liwanag man o dilimang manaig, alam ni Victoria na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang sayaw sa gilid ng bangin. Mapapanatili ba niya ang kanyang maskara o ang dugong sundalo sa kanyang mga ugat ang siyang maglalantad sa kanyang tunay na pagkatao? Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng mansyon ay tila isang babalang umuukit sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Victoria sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat hininga ng bahay na ito. Ang hangin ay tila naninigas sa lamig at ang amoy ng mamahaling pabango ni David na humalo sa amoy ng mga luma at tuyong bulaklak ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang gubat ng Mindanao na nakasanayan niya, ngunit mas mapanganib ang labanang ito. Isang digmaan sa loob ng isang bahay na binuo sa mga kasinungalingan. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa silidaklatan ni David. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makapal na alpombra ay tila hindi lumilikha ng tunog, ngunit sa loob ng kanyang isipan, bawat kilos niya ay may dalang panganib. Nang marating niya ang pintuan ng library, naramdaman niya ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto. Ang metal na bahagi nito ay malamig sa kanyang palad, isang paalala na ang bawat lihim sa loob ng silid na ito ay nakakubli sa likod ng bakal at puot. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa sikat ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Inilibot ni Victoria ang kanyang paningin. Sa ibabaw ng mesa ni David, nakita niya ang mga dokumentong kanina lamang
ay pinag-uusapan ni na David at Doña Aurora. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. Ang instinto ng isang sundalo ay nag-udyok sa kanya na kumilos ng mabilis ngunit may ingat. Binuksan niya ang isa sa mga drawer ng mesa. Ang tunog ng kahoy na kumikiskis sa isa pang kahoy ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng gabi. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, nakakita siya ng isang lumang envelope. Ang papel nito ay kupas na. Tila ba matagal na itong itinago mula sa liwanag. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakitang katotohanan. Ang hayop na ito, ang pabulong na daing ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mga dokumento ay mga katibayan ng paglilipat ng mga ari-arian ng kanilang ama, mga lupain at pera na dapat ay para sa kanila ni Lina pagkatapos itong mamatay. Ngunit ang pirma sa ilalim ay hindi ang pirma ng kanilang ama. Ito ay isang huwad na lagda, isang panlolokong ginawa ni David bago pa man sila ikasal ni Lina. Hindi kailanman nagkaroon ng utang ang kanilang ama sa pamilya Mendez. Sa halip, ninakaw ni David ang lahat upang magmukhang siya ang tagapagligtas ni Lina. Ginamit niya ang kanilang kahirapan bilang isang tali upang gawing alipin ang kanyang kapatid. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa envelope. Isa itong tuyong bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ni Lina. Ang bulaklak ay durug-durug na, tila sumisimbolo sa pag-asa ng kanyang kapatid na unti-unting pinulbos ng kalupitan ng bahay na ito. Hinawakan ni Victoria ang tuyong talulot. Ang kanyang puso ay nanikip sa pighati. Naisip niya si Lina na siguro ay dinala ang bulaklak na ito sa loob ng envelope, sa pag-asang may makikita siyang kahit katiting na kabutihan sa lalaking pinakasalan niya. Biglang napatigil si Victoria. Ang katahimikan sa labas ng silid ay naputol ng isang tunog na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ang marahang pagkiskis ng tsinelas sa marmol na sahig ng pasilyo ay tila papalapit sa pintuan ng silid-aklatan. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na banta na hindi mapipigilan. Agad na ibinalik ni Victoria ang mga papel sa drawer at dahan-dahang isinarado ito. Tinitiyak na walang anumang ingay na malilikha. Mabilis siyang nagtago sa anino ng malalaking istante ng mga libro. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa maramdaman niyang sumasakit na ang kanyang baga. Ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Isang aninong payat, matikas, at pununo ng awtoridad. Si Doña Aurora. Pumasok ang matanda sa silid, ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng anumang hindi tama sa paligid. Huminto siya sa harap ng mesa ni David at tiningnan ang mga gamit na naroroon. Alam kong narito ka, Lina. Ang tinig ni Doña Aurora ay mababa, ngunit ang bawat pantig ay tila isang patalim na tumatama sa katahimikan. Huwag mong isiping matatago mo sa akin ang iyong bawat galaw. Ang bahay na ito ay may mga mata at tainga, at ang bawat lihim na balak mong hukayin ay lulunod lamang sa iyo sa putikan. Nanatiling hindi gumagalaw si Victoria sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat kilos ng kanyang biyanan. Ramdam niya ang lamig ng pawis na bumabagtas sa kanyang likuran. Alam ni Victoria na kung mahuhuli siya rito, ang kanyang plano ay tuluyang maglalaho. Ngunit sa halip na takot, isang mas matinding determinasyon ang sumiklab sa kanya. Nang dahan-dahang lumingon si Doña Aurora sa direksyon ng istante kung saan siya nakatago, ang puso ni Victoria ay tila tumigil sa pagtibok. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, habang ang matanda ay papalapit ng papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mapapanatili ba ni Victoria ang kanyang pagtatago o ang gabing ito na ang magiging huling gabi ng kanyang pagpapanggap? Ang amoy ng basa at sariwang lupa sa hardin ng mansyon
ay tila nagbigay ng panandaliang lunas sa sumasakal na hangin sa loob ng tahanan ng mga Mendez. Nakatayo si Victoria sa ilalim ng malaking puno ng narra. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Dito sa dilim, hindi niya kailangang itago ang kanyang tunay na anyo. Hinayaan niyang tumuwid ang kanyang likod at ang kanyang mga balikat na kanina pa nakalaylay ay muling nabawi ang tikas ng isang pinunong militar. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang maramdaman niya ang marahang pagdausdos ng mga tuyong dahon sa damuhan. Hindi ito ang marahas na yabag ni David o ang mapagmataas na lakad ni Doña Aurora. Ang bawat hakbang ay maingat. Tila ayaw gambalain ang kapayapaan ng paligid. Hindi lumingon si Victoria, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naging handa sa anumang pagkilos. Lina, bakit ka narito sa labas? Masyadong malamig ang simoy ng hangin para sa'yo, lalo na't kagagaling mo lang sa ospital. Ang tinig ni Hector ay puno ng pag-aalala. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Lina mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Victoria. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha ni Hector. Ang lalaking ayon sa mga kwento ni Lina ay ang tanging sandigan nito sa mga oras ng kadiliman. May kung anong init ang dumaloy sa dibdib ni Victoria nang makita ang tapat na malasakit sa mga mata ng lalaki. Hindi ako makahinga sa loob, Hector. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay tila unti-unting kumikitil sa akin. Sagot ni Victoria. Sinadya niyang gawing malambot ang kanyang boses, ngunit ang lalim ng kanyang pananalita ay hindi niya lubos na naitago. Lumapit si Hector. Ang kanyang distansya ay sapat lamang upang hindi magmukhang mapangahas. Alam ko, matagal ko nang sinasabi sa iyo na hindi mo kailangang tiisin ang lahat ng ito. Pero bakit parang ngayon lang kita narinig na nagsalita ng may ganyang katatagan? Napatigil si Victoria. Inobserbahan niya ang bawat reaksyon ni Hector. Ang lalaking ito ay hindi kaaway, ngunit siya ang pinakamalaking banta sa kanyang pagpapanggap dahil sa lalim ng pagkakaibigan nito kay Lina. Upang manatili sa kanyang papel, dahan-dahang ibinaba ni Victoria ang kanyang paningin at pilit na pinanginig ang kanyang mga daliri na nakahawak sa suot niyang shawl. Siguro ay dahil marami na ang nawala sa akin, Hector. Ang anak ko, ang pangarap ko. Baka wala na akong matitirang luha para sa kanila. Pabulong na wika ni Victoria. Ang boses ay tila isang marupok na sinulilid na malapit nang maputol. Hinawakan ni Hector ang braso ni Victoria upang aluin ito. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang balat, naramdaman ni Hector ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang balat ni Lina ay laging malambot at madalas ay nanginginig sa takot. Ngunit ang braso na kanyang hawak ngayon ay matigas. May mga bakas ng kalyo sa mga palad na tila nakuha sa paghawak ng mabibigat na bagay. At ang pulso nito ay kalmado at matatag. Hindi binitiwan ni Hector ang kanyang pagkakahawak. Sa halip, hinila niya ng bahagya si Victoria upang masilayan ang mga mata nito sa ilalim ng liwanag ng poste sa hardin. Ang mga mata ni Lina ay laging puno ng pag-aalinlangan at tila isang maamong tupa, ngunit ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay matatalim, mapanuri, at may dalang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong pighati. Anong ginagawa mo, Hector? You're acting weird, tanong ni Victoria. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot kay Hector, kundi dahil sa posibilidad na mabulabog ang kanyang misyon. I've known Lina since we were kids, Victoria. Ang pagbanggit ni Hector sa kanyang tunay na pangalan ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Victoria. Lina flinches whenever someone touches her arm unexpectedly. She looks down when she lies. At higit sa lahat, Lina would never have the strength to look at me with such coldness and authority. Nanigas si Victoria. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang pader na bakal. Ang tanging naririnig
ay ang marahang paggaspas ng mga dahon sa hangin. Alam ni Victoria na maaari niyang itanggi ang lahat. Maaari niyang palusutin ang sarili. Ngunit ang matalinong pagkakatitig ni Hector sa kanya ay nagsasabing huli na ang lahat para sa mga kasinungalingan. Dahan-dahang binawi ni Victoria ang kanyang kamay at muling naitayo ang kanyang sarili ng buong tikas. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato at ang bawat bakas ng kahinaan ni Lina ay naglaho na parang bula. Matagal kang nawala, Hector. Maraming bagay ang nagbabago sa loob ng 5 taon ng paghihirap. Hindi ganyan kabilis magbago ang kaluluwa ng isang tao, Major. Giit ni Hector. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Nasaan si Lina? Ano ang ginawa mo sa kanya? Hindi ikaw si Lina. Sino ka talaga? At bakit ka narito sa loob ng mansyong ito? Ang tanong ni Hector ay naiwang nakabitin sa hangin. Tila isang mitya na anumang sandali ay magpapasabog sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng dilim ng hardin, kailangang magdesisyon ni Victoria. Ituturing ba niyang kaaway ang kaisa-isang tao na tunay na nagmamahal sa kanyang kapatid? O ipagkakatiwala niya ang kanyang lihim sa isang lalaking maaaring maging mitya ng kanyang pagkabigo o ang susi sa kanyang tagumpay? Nanatiling nakapako ang tingin ni Victoria kay Hector habang ang hangin sa hardin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na paalala na ang kanyang lihim ay hindi na lamang kanya. Sa loob ng ilang segundo, kinalibrate ni Victoria ang kanyang susunod na hakbang. Maaari niyang itumba si Hector dito mismo upang manatiling tahimik ang gabi. Ngunit ang nakikita niya sa mga mata ng lalaki ay hindi pagtataksil, kundi isang lalim ng katapatan na bihirang matagpuan sa mundong kanyang ginagalawan. Ligtas si Lina, ang unang pangungusap na lumabas sa bibig ni Victoria. Hindi na nanginginig ang kanyang boses. Ito ay naging kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid. Ang kanyang balikat ay matatag. At ang bawat bakas ng pagiging biktima ay naglaho na parang usok sa dilim. Nasa isang lugar siya kung saan hindi siya maaabot ng mga kamay ni David. At narito ako upang tapusin ang sinimulan nilang pagsira sa buhay ng kapatid ko. Napabuga ng hangin si Hector. Ang kanyang mga balikat ay tila nabawasan ng isang dambuhalang bigat. Sabi ko na nga ba, hindi kayang gawin ni Lina ang tumitig ng diretso sa akin nang walang bahid ng takot. Major Victoria Mendez. Matagal na kitang gustong hanapin, ngunit tanging si Lina lang ang may alam kung nasaan ka. May utang na loob ka sa tatay namin, Hector. Alam ko yon, dagdag ni Victoria habang lumalapit sa lalaki. Ngayon, tatanungin kita, saang panig ka? Sa panig ba ng mga taong nagnakaw ng aming kinabukasan o sa panig ng hustisyang matagal nang ipinagkait sa kapatid ko? Hinding-hindi ako papanig sa mga Mendez, ang mabilis at determinadong sagot ni Hector. Tutulungan kita, Victoria. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng negosyo ni David. Ngunit mag-ingat ka, ang matandang babae. Si Doña Aurora. Siya ang tunay na lason sa bahay na ito. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila pumasok sa mansyon na may dalang kakaibang tensyon. Sa hapagkainan, ang tunog ng bawat pagtama ng porselanang tasa sa lamesa ay tila isang hudyat ng digmaan. Nakaupo si Victoria. Suot ang kanyang maskara bilang si Lina. Habang sa tapat niya ay nakaupo ang reyna ng kadiliman, si Doña Aurora. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling lace na napkin. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamalaki at pangungutya. Nabalitaan ko ang paglabas-labas mo kagabi sa hardin, Lina. Simula ni Aurora, ang kanyang boses ay malamig at tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang katahimikan. Hindi ba't sinabihan ka na ni David na huwag magkakalat sa labas? Mukha kang ligaw na pusa na naghahanap ng atensyon sa gitna ng dilim. Napakababa talaga ng pinanggalingan mo
Kahit anong bihising gawin namin sa'yo, lumalabas pa rin ang pagiging dukha mo. Ibinaba ni Victoria ang kanyang tinidor. Ramdam niya ang pagnanais na isaksak ito sa lamesa, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aurora, isang tingin na hindi kailanman nagawa ng totoong Lina. Ang pagiging dukha po ay nababago ng sipag, Ma'am Aurora, pero ang bulok na ugali, kahit balutin pa ng ginto at diamante, ay mananatiling mabaho hanggang sa hukay. Napatigil ang matanda sa pag-inom ng tsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit habang dahan-dahan niyang ibinababa ang tasa. Ang bawat hininga sa loob ng silid kainan ay tila tumigil. Hindi makapaniwala ang mga katulong na nakikinig sa paligid. Ang mahinang si Lina ay sumagot sa makapangyarihang Doña Aurora. Ano ang sabi mo? Ang paos na tanong ni Aurora. Ang kanyang mukha ay namumula na sa puot. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin ng ganyan pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa pamilya mo? Isang basura ka lang na pinulot namin sa kalsada. Hindi po ako basura. Ang mahinahon, ngunit mariing sagot ni Victoria. At kung sa tingin niyo po, ay maaari niyo akong tapak-tapakan habang buhay dahil sa utang na loob na sinasabi niyo, baka nagkakamali kayo ng taong kaharap ngayon. Baka ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para mabulgar kung sino talaga ang tunay na nang-agaw ng kung anong hindi sa kanila. Tumayo si Doña Aurora ng biglaan. Ang kanyang upuan ay lumikha ng isang mahabang pagkiskis sa marmol na sahig. May masamang espiritong sumapi sa iyo, Lina. O baka gumagamit ka ng bawal na gamot? Hindi ikaw ang babaeng dinala ni David sa bahay na ito. Magmula ngayon, hindi ka nalalabas ng silid mo nang walang pahintulot ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria habang pinapanood ang naghihisteryang matanda na mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagkatalo. Alam ni Victoria na ang pagdududa ni Aurora ay isang bitag, ngunit ito rin ang susi upang magsimulang mag-ingat ang mga kalaban. Sa kabilang banda, naramdaman ni Victoria ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa pintuan. Si David ay naroon, tahimik na pinapanood ang naging engkwentro. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang pagkuyom ng kanyang panga ay nagpapakita ng isang malalim na pagtataka. Lina, ang tawag ni David. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Ano ang nangyayari sa'yo? Isang gabi ka lang nawala, pero parang naging ibang tao ka na. Sino ka na ba talaga? Ang tanong ni David ay tila isang hanging amihan na may dalang yelo. Habang papalapit siya kay Victoria, ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas matinding panganib. Mapapanatili ba ni Victoria ang kanyang disguise ngayong maging ang kanyang asawa ay nararamdaman nang ang babaeng kasama niya sa kama ay may dalang lihim na kasing talim ng isang espada? Nakatitig si David sa mga mata ni Victoria. Ang kanyang mga balikat ay tila isang pader na unti-unting sumasakal sa espasyo sa pagitan nila. Ang lamig ng kanyang titig ay sapat na upang pangatugin ang sinumang ordinaryong babae. Ngunit sa loob ng dibdib ni Victoria, ang galit ay tila isang bulkang nagbabadyang sumabog. Gayunpaman, kailangang manatili ang maskara. Ang sining ng paghihiganti ay hindi isang mabilis na pagsugod, kundi isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ng kaaway. I'm the woman you broke, David. Ang pabulong na sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag saktan ang lalaking nasa harap niya. Losing my baby, being insulted by your mother every single day. Do you really expect me to stay the same? Ang dating Lina ay namatay kasabay ng anak natin sa paanan ng hagdang iyon. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita ni Victoria ang mabilis na pagdaan ng pag-aalinlangan sa mga mata ni David bago ito napalitan ng dati nitong arrogance.
Binitiwan ni David ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Victoria at kinuha ang kanyang kurbata upang ayusin ito. Tila ba ang lahat ng emosyong ipinakita niya kanina ay isang panandaliang pagkakamali o ilamang. Stop using that child as an excuse for your insolence, malamig na wika ni David. You're acting like a stranger. At siguraduhin mo lang, Lina, na ang bagong ugali mong yan ay hindi magiging mitya ng pagpapatalsik ko sa iyo ng tuluyan. You owe me everything. Huwag mong kakalimutan yon. Nang talikuran siya ni David, ang bawat yabag nito sa marmol na sahig ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting lumalayo. Naiwan si Victoria na humihinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon, ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Samantala, sa isang malayong probinsya kung saan ang amoy ng alat ng dagat at ang marahang pagaspas ng mga dahon ng niyog, ang tanging musika, isang ibang uri ng labanan ang nagaganap. Sa loob ng isang lumang rest house na nababalot ng alikabok at mga alaala, dahan-dahang iminumulat ni Lina ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa mga siwang ng bintanang gawa sa kapis ay tila isang banayad na haplos sa kanyang maputlang mukha. Narito siya, malayo sa laso ng mansyong Mendez, sa pangangalaga ng isang matandang katiwala na pinagkakatiwalaan ni Hector. Dahan-dahang bumangon si Lina. Ang bawat galaw niya ay may kasamang ingat dahil sa hapdi ng kanyang mga sugat na nagsisimula ng maghilom. Lumapit siya sa isang lumang baul na gawa sa nara. Ang kahoy nito ay may mga ukit na tila mga kwentong matagal nang nakalimutan. Sa loob ng baul, nakakita siya ng isang nakatagong kompartimento. Doon, nakasilid ang isang bungkos ng mga liham na nakatali ng isang kupas na lasong asul. Ang sulat kamay sa labas ng envelope ay pamilyar. Ito ang sulat ng kanyang yumaong ama. Sa bawat pagbukas niya ng papel, ang amoy ng lumang tinta at ang tila boses ng kanyang ama ay muling nabuhay sa kanyang gunita. Para sa aking mga anak, Lina at Victoria, ang panimula ng liham. Kung binabasa niyo ito, maaaring wala na ako sa inyong tabi. Huwag kayong maniniwala sa anumang sasabihin ng mga Mendez. Ang aming pagkakaibigan ni Don Roberto ay binuo sa katapatan, ngunit ang kanyang anak na si David ay may madilim na balak. Hindi ako nagkautang sa kanila. Ang totoo, ang pamilya Mendez, ang may malaking pananagutan sa ating pamilya dahil sa isang lihim na maaaring sumira sa kanilang pangalan. Napatigil si Lina sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang sulo na nagbibigay liwanag sa madilim na kuweba ng kanyang nakaraan. Hindi lamang pala pagnanakaw ng ari-arian ang ginawa ni David. May mas malalim pang dahilan kung bakit pilit siyang itinali ng mga ito sa isang kasal na puno ng pagdurusa. Sa ilalim ng mga liham, nakakita siya ng isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. May kasama itong note. Ang susi sa katotohanan ay nasa likod ng lumang painting sa library ng mansyon. Ramdam ni Lina ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na lamang ito tungkol sa pagpapagaling ng katawan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng katotohanan. Habang nakatingin siya sa malawak na asul na dagat sa labas ng bintana, isang panunumpa ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya mananatiling biktima. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata sa loob ng 5 taon ay magsisilbing lakas upang tulungan ang kanyang kapatid na si Victoria sa pagpapatumba sa mga Mendez. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, narinig ni Lina ang marahang pagpihit ng pinto ng kanyang silid. Isang hindi inaasahang panauhin ang pumasok. Ang mukha nito ay nababalot ng kaba at pag-aalala. Lina, kailangan nating umalis dito ngayon din. Ang humihingal na wika ng katiwala. May mga lalaking nakaitim na nagtatanong sa palengke tungkol sa isang babaeng kamukha mo. Nahanap na nila tayo. Ang takot na akala ni Lina
ay naglaho na ay muling sumunggab sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, ang panganib ay muling kumatok sa kanyang pintuan. Sino ang mga lalaking ito? At paano nalaman ni David ang kanyang kinaroroonan? Gayong tanging si Victoria at Hector lamang ang dapat na nakakaalam? Ang ningning ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng Grand Ballroom ay tila libu-libong mga mata na nakamasid, mapanuri at mapanghusga. Ang bawat kislap ng mga kristal ay nagbibigay ng huwad na liwanag sa isang pagtitipon na binuo sa mga ngiting plastik at mga salitang may lason. Nakatayo si Victoria sa gilid ng bulwagan, suot ang isang itim na bestidong sutla na tila balot ng gabi. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya na siya ay narito hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang biktima na dapat ay ipinaparada ni David. Sa kanyang tabi, si David ay abala sa pakikipagkamay sa mga maimpluwensyang negosyante. Ang kanyang tawa ay malakas, puno ng kumpiyansa. Ngunit para kay Victoria, ang bawat hagalpak nito ay tila pagkiskis ng bakal sa bato. Nakakairita at puno ng kasinungalingan. Sa tapat naman nila, si Doña Aurora ay tila isang reynang nakaluklok sa gitna ng kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Ang kanyang mga diamante ay kumikinang kasabay ng kanyang mga mapanirang kwento tungkol sa mga taong wala sa paligid. Ladies and gentlemen, I want you to meet my wife, Lina. Pakilala ni David sa isang grupo ng mga dayuhang mamumuhunan. Inakbayan niya si Victoria ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay bumaon ng bahagya sa balikat nito. Isang tahimik na babala na huwag siyang ipapahiya. She's a simple woman from the province. Pasensya na kayo kung medyo tahimik siya. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. You know what they say? You can take the girl out of the province, but you can't take the province out of the girl. Ang malakas na tawanan ng mga negosyante ay umalingaw-ngaw sa paligid, tila mga palakpak na nanunukso sa pagkatao ni Lina. Nakita ni Victoria ang mapangaping ngiti sa mga labi ni David. Alam niyang ito ang plano ng lalaki, ang ipakita sa lahat na ang kanyang asawa ay isang dekorasyong walang laman ng utak, isang babaeng dapat lamang kaawaan at maliitin. Dahan-dahang inalis ni Victoria ang kamay ni David sa kanyang balikat. Itinuwid niya ang kanyang tindig. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad na hindi kailanman nakita ng mga taong naroon. Tumingin siya ng diretso sa pinuno ng mga mamumuhunan, si Mr. Santillan, at nagsalita sa isang boses na kasing linaw ng kristal. Actually, David is right about one thing. The province taught me the value of roots and stability, but it also taught me how to spot a storm before it even hits the shore. Wika ni Victoria sa matatas na Ingles, ang kanyang punto ay perpekto at ang kanyang tono ay puno ng autoridad. Mr. Santillan, I've read your latest annual report. Your expansion in the energy sector is impressive, but your debt-to-equity ratio is becoming a bit concerning. Wouldn't you agree? Perhaps a more conservative approach in the Philippine market would yield better long-term results than the aggressive strategy David's company is proposing. Ang katahimikan na bumalot sa grupo ay naging kasing bigat ng isang pader. Ang bawat hininga ay tila napatigil. Ang baso ng alak na hawak ni David ay bahagyang nanginig. Ang pula ng kanyang muka ay hindi dahil sa inumin, kundi dahil sa matinding pagkabigla at kahihiyan. Si Mr. Santillan, na kanina ay hindi man lang tumitingin kay Victoria, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso at tinitigan siya ng may bagong antas ng respeto. I didn't know your wife was an expert in corporate finance, David. Wika ni Mr. Santillan, ang kanyang tono ay puno ng pagkamangha. You're a lucky man. She has a very sharp mind. Hindi nakapagsalita si David. Ang bawat masamang tingin na ibinato niya kay Victoria ay tila bumabalik sa kanya bilang isang sampal. Sa malayo, nakita ni Victoria ang mukha ni Doña Aurora na tila naging kasing puti ng papel sa galit.
Ngunit bago pa man makabawi si David, isang bagong presensya ang pumasok sa bulwagan. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay napako sa isang babaeng suot ang isang nag-aapoy na pulang bestido. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hamon sa lahat ng mga naroon. Si Alicia, ang babaeng matagal ng lihim na karelasyon ni David, ang babaeng tinutukoy ni David sa telepono noong gabing mawasak ang mundo ni Lina. Lumapit si Alicia sa kinaroroonan ni na David at Victoria ng walang alinlangan. Ang bango ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakop sa bawat hanging ng nilalanghap ni Victoria. Huminto siya sa harap ni David at, sa harap ng lahat ng mga bisita, ay marahang hinawakan ang kwelyo ng tuxedo ni David upang ayusin ito. Isang kilos na sadyang napakapamilyar at puno ng kapangahasan. "You look tense, David!" bulong ni Alicia. Ngunit ang kanyang boses ay sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pangungutya habang sinusuri ang bawat anggulo ng mukha nito. "So this is the wife. Akala ko ba ay may sakit ka, Lina? You look surprisingly healthy today. Too healthy for someone who just lost something so precious." Ang bawat salita ni Alicia ay tila isang malupit na paalala sa trahedyang naganap. Ang tensyon sa loob ng ballroom ay umabot sa sukdulan. Nararamdaman ni Victoria ang pagkulo ng kanyang dugo. Ang instinto ng isang sundalo na protektahan ang kanyang dangal ay nagniningas sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng mapanghamong titig ni Alicia at ng panlalaki ng mga mata ni David, isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawang babae. Isang matinding laro ng kapangyarihan ang kasalukuyang nagaganap sa gitna ng marangyang piging. Mapapanatili ba ni Victoria ang kanyang lamig ng loob sa harap ng babaeng naging mitya ng pighati ng kanyang kapatid? O ang gabing ito ang magiging mitya ng isang iskandalong sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang mga salita ni Alicia ay tila mga patak ng asido na naglalayong tunawin ang bawat hibla ng dangal na pilit itinatayo ni Victoria. Sa gitna ng marangyang ballroom, ang bawat mata ng mga bisita ay tila mga lente ng kamera na nakatutok sa kanila. Naghihintay ng isang iskandalong magiging pulutan sa mga susunod na araw. Isang mapait na katahimikan ang namayani, kasing bigat ng mga dambuhalang chandelier na nakabitin sa kisame. Tinitigan ni Victoria si Alicia ng diretso sa mga mata. Hindi siya kumurap. Hindi rin siya yumuko gaya ng inaasahan ng lahat. Sa halip, isang dahan-dahan at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng kagalakan, kundi ng isang panganib na tanging isang sundalo lamang ang nakakaalam kung paano ilabas. Alicia Wright, ang sekretarya ni David na madalas maghatid ng mga dokumento sa bahay namin ng madaling araw. Ang boses ni Victoria ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay sapat na malakas upang marinig ng mga taong nakapaligid, kabilang na si Mr. Santillan. "Salamat sa pag-aalala mo sa anak ko. Pero alam mo, sa bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa pangungulila, naisip ko na ang hustisya ay parang anino. Hindi mo man ito makita sa dilim, lagi itong nakasunod sa'yo. At sa bawat hakbang mo sa pulang bestidong yan, sana ay maramdaman mo rin ang bigat ng bawat luhang pumatak sa paanan ng hagdang iyon." Ang mukha ni Alicia ay biglang nawalan ng kulay. Ang kapangahasang kanina lang ay nag-aapoy sa kanyang mga mata, ay tila nabuhusan ng nagyayelong tubig. Ramdam ni David ang papalapit na panganib sa kanyang reputasyon. Agad niyang hinawakan ang siko ni Victoria ng napakahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na tela ng bestido nito habang pilit siyang hinihila palayo sa grupo. "Excuse us, Mr. Santillan. My wife is just emotional because of the medications." Ang pilit na paumanhin ni David habang ang kanyang panga ay halos magdurog sa galit. "Alicia, get back to the office's guests. Now."
Kinaladkad ni David si Victoria patungo sa isang madilim at tago na terrace ng hotel. Nang makarating sila doon, marahas niyang binitawan ang braso ni Victoria. Ang tunog ng pagtama ng likod ni Victoria sa malamig na pader ay hindi niya ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang marahas at mabilis na paghinga ni David na tila isang hayop na nasusukol. Anong akala mo sa ginagawa mo, Lina? Do you want to ruin me? Do you want to destroy everything I've built? Ang sigaw ni David sa isang pabulong na paraan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Victoria. Ang talino mo na ngayon, ha? Corporate finance, moral lessons, isang gabi lang sa ospital, naging palaban ka na. Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil baka hindi mo magustuhan ang susunod na hagdan na babagsakan mo. Sa halip na manginig o sumigaw, dahan-dahang itinaas ni Victoria ang kanyang mukha. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng sariling liwanag, isang malamig at patay na liwanag. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ni David. Ang kanyang boses ay tila isang kumpisal mula sa kailaliman ng lupa. David, nararamdaman mo ba yon? Bulong ni Victoria. Ang hangin, tila ba may kasamang amoy ng sanggol? Sa bawat gabi na ipinipikit mo ang iyong mga mata, hindi mo ba naririnig ang tunog ng isang pagbagsak sa hagdan? Hindi mo ba nakikita ang dugo na hindi mo kayang hugasan sa iyong mga kamay, kahit gaano ka pa kayaman? Napaatras si David. Ang matapang niyang tindig ay biglang gumuho nang makita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Victoria. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si David ng isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang si Lina. Amoy Lina at boses Lina, pero ang kaluluwang nakatitig sa kanya ay tila isang anino ng kamatayan na naghihintay lamang ng tamang sandali. You're crazy! Nababaliw ka na, Lina! Ang pautal-utal na wika ni David. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, kaya agad niyang isinuksok ang mga ito sa kanyang bulsa. Uuwi tayo. Ngayon din, habang naglalakad sila palabas ng hotel, hindi napansin ni David ang isang lalaking nakatayo sa isang madilim na sulok, nakamasid sa bawat galaw nila. Si Hector. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na recorder. Ang bawat salitang binitawan ni David sa terrace ay nakatala na. Ngunit ang hindi alam ni Victoria, habang iniisip niyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat, isang tawag ang natanggap ni Doña Aurora sa loob ng mansyon. Isang boses mula sa nakaraan ang nagsalita sa kabilang linya. Doña Aurora, ang babaeng ipinadala ni Hector Suarez sa probinsya. Nahanap na namin ang kanyang tinataguan. At may isa pa kaming natuklasan, ang babaeng kasama ni David sa party ngayon. Hindi siya ang asawa niya. May 2 Lina Mendez, Doña. At ang isa sa kanila ay isang major ng militar. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang mitya ng isang malaking pagsabog. Ang maskara ni Victoria ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak na hindi niya inaasahan. Mapapangalagaan ba niya ang kanyang lihim bago pa man ito tuluyang mawasak? O ang kanyang paghihiganti ang magiging mitya ng sarili niyang katapusan? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pauwi ng mansyon ay tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Victoria. Ang tanging naririnig ay ang mabigat at hindi pantay na paghinga ni David, na tila isang hayop na nagpipigil ng galit sa loob ng isang madilim na hawla. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na dumadaloy sa bintana, tila mga guhit ng apoy na naglalayong sunugin ang bawat kasinungalingang itinayo niya sa gabing iyon. Nang marating nila ang mansyon, hindi na hinintay ni David ang mga katulong na buksan ng pinto. Marahas niyang itinulak ang pinto ng sasakyan at naglakad patungo sa loob. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila mga martilyong bumabaon sa katahimikan ng gabi. Sumunod si Victoria, ang kanyang puso ay tumitibok ng may pag-iingat.
Ramdam niya sa hangin ang isang kakaibang bigat, isang panganib na mas matindi pa kaysa sa galit ni David. Sa loob ng malawak na salas, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong silya. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa gilid niya na nagbibigay ng mahahaba at nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan, naghihintay sa kanilang pagdating na parang isang hukom na handang magbaba ng hatol. "Welcome home, children!" Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Mukhang naging napakamakabuluhan ng inyong gabi. Maraming usap-usapan ang nakarating sa akin tungkol sa bagong lina na ipinarada mo, David." "Hindi ngayon, Ma'am. Pagod ako." Ang maikling sagot ni David habang papunta sa bar upang magsali ng alak. "Pagod o takot?" Lumingon ang matanda kay Victoria. Ang kanyang titig ay tila mga karayom na pilit binubutas ang bawat hibla ng kanyang pagpapanggap. "Lina, halika rito. Lapitan mo ako." Dahan-dahang lumapit si Victoria. Sa bawat hakbang niya, tila ba lumiliit ang mundo. Huminto siya sa harap ng matanda, nananatiling nakayuko upang itago ang talim ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang marahas na paghawak ni Doña Aurora sa kanyang palad. Hindi ito ang hawak ng isang biyenang nandidiri. Ito ay isang pagsusuri. Ang mga kamay na ito, bulong ni Aurora habang hinahaplos ang mga kalyo sa palad ni Victoria. Ang dami nilang kwento. Hindi ba't nakakapagtaka na ang isang babaeng lumaki sa kusina at naglilinis lamang ng bahay ay magkaroon ng mga kalyong tila nakuha sa paghawak ng mabibigat na kagamitang pandigma? Hindi sumagot si Victoria. Pinanatili niya ang kanyang hininga, tila isang estatwa sa gitna ng unos. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip ng palusot. Ngunit ang nangiti sa mga labi ni Doña Aurora ay nagsasabing huli na ang lahat. "Huwag kang mag-alala, Lina." Dagdag ng matanda. Ang kanyang tono ay puno ng mapanuyang lambing. Ang mga lihim ay parang mga anino sa dilim. Mas lalo silang lumalaki habang papalapit ang liwanag. "David, iwanan mo muna kami ng asawa mo. Meron kaming mga bagay na dapat pag-usapan bilang mga babae." Nang makaalis si David, ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay naging kasing panganib ng isang mitya ng bomba. Tumayo si Victoria ng tuwid. Ang kanyang maskara ay unti-unti nang bumabagsak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa may pintuan ng kusina. Si Hector. Nakatayo ito sa dilim, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang sulyap, naramdaman ni Victoria ang init ng suporta ng lalaki. Isang munting liwanag sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Hector, ang bawat galaw niya ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Huminto siya sa likuran ni Victoria. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalala ay nararamdaman ni Victoria. Isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan, isang tahimik na panunumpa na hinding-hindi niya hahayaang malunod ang babaeng ito sa laso ng mga Mendez. "Doña Aurora, gabi na po. Baka kailangang magpahinga na ni Lina." Ang mahinahong singit ni Hector, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto. "Hector, ang katapatan mo sa pamilyang ito ay hanggang saan?" Tanong ni Aurora nang hindi tumitingin sa lalaki. Dahil sa gabing ito, malalaman natin kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang nagtatago ng isang malaking pagtataksil. Inilabas ni Doña Aurora ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Isang larawan ang nakabukas doon, isang larawan ni Victoria na suot ang kanyang unipormeng militar, katabi ang isang larawan ni Lina na duguang nakahiga sa ospital. Ang pagkakatulad ng kanilang mga mukha
ay tila isang sumpa na hindi na maaaring itanggi. Sino ka talaga? Ang paos na tanong ni Aurora habang dahan-dahang tumatayo. At nasaan ang tunay na basurang pinakasalan ng anak ko? Ang bawat hininga sa loob ng salas ay tila tumigil. Ang panganib ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isang katotohanang handang sumabog. Mapoprotektahan ba ni Hector si Victoria sa harap ng nagngangalit na reyna ng mansyon o ang gabing ito ang magiging katapusan ng kanilang misyon bago pa man makamit ang hustisya? Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng salas ay tila isang tuyong damo na naghihintay na lamang ng isang mitya upang magliyab. Nakatitig si Victoria sa mga larawang nakalapag sa mesa, ang kanyang sarili sa unipormeng puno ng karangalan at ang kanyang kapatid na duguang nakahiga sa kama ng pighati. Ang bawat segundo ng pagtitig ni Doña Aurora ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang hininga. Sa tabi niya, naramdaman ni Victoria ang bahagyang paggalaw ni Hector. Ang kamay nito ay nakakuyom sa kanyang gilid, handang sumabog sa proteksyon. Dahan-dahang itinuwid ni Victoria ang kanyang likod. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila bumalik sa dati nitong ayos. Ang tikas ng isang opisyal, ang talim ng isang mandirigma. Inalis niya ang mapunong titig ni Lina at pinalitan ito ng isang malamig at matigas na anyo na tanging ang mga taong nakaharap na sa kamatayan ang nagtataglay. Isang dahan-dahang paghinga ang kumawala sa kanyang mga labi, tila inilalabas ang lahat ng hangin ng pagpapanggap. Hindi mo na kailangang magtanong, Aurora. Ang tinig ni Victoria ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lalim ng isang hukay, kasing talim ng isang bagong hasang bayoneta. Dahil ang sagot na hinahanap mo ay ang siyang tatapos sa bawat kasamaang ginawa niyo sa kapatid ko. Ako si Victoria Mendez at ang babaeng tinawag mong basura. Siya ang buhay na katibayan ng bawat pagnanakaw at kasinungalingan niyo. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay naningkit, tila isang ahas na naghahandang manuklaw. Isang sundalo, isang major, kaya pala may kung anong tigas sa iyong mga mata na hindi ko matunaw-tunaw. Pero nagkakamali ka, Victoria. Akala mo ba ay ikaw ang may hawak ng baraha sa larong ito? Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si David. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalituhan at galit. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa larawang nasa mesa. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanila ay tila isang marahas na paggising mula sa isang panaginip. Ma'am, ano ito? Sino ang babaeng ito? Ang sigaw ni David. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa larawan ni Victoria sa uniforme. Lina, ano ang ibig niya sabihin nito? Hindi siya si Lina, David. Ang sigaw ni Aurora, ang kanyang boses, ay pumailan lang sa buong salas, tila isang sumpa. Ang asawa mo ay isang mahinang nilalang na kasalukuyang nagtatago sa probinsya. Ang babaeng nasa harap mo ay isang impostora, isang major na pumasok sa bahay natin upang sirain tayo. Napatigil si David. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat kay Victoria at sa larawan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila niyayanig ng katotohanang ang babaeng kanyang sinaktan, inalipusta, at minaliit sa loob ng ilang linggo ay isang taong may kakayahang pumatay. Isang matinding takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang desperadong poot. Nasaan si Lina? Ang paos na tanong ni David habang sinusubukang lumapit kay Victoria, ngunit agad siyang hinarangan ni Hector. Hector, tabi! Asawa ko siya, pag-aari ko siya. Nasaan ang totoong Lina? Isang malakas na pagkiskis ng metal sa sahig ang narinig nang itulak ni Aurora ang kanyang silya. Lumapit ang matanda sa gitna ng silid
Ang kanyang mukha ay puno ng isang madilim na tagumpay. Huwag kang mag-alala, David. Hindi na natin kailangang hanapin si Lina. Dahil sa mga sandaling ito, ang mga tauhang ipinadala ko sa probinsya ay nahanap na ang kanyang tinataguan. Ang asawa mong basura ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Nanigas ang buong pagkatao ni Victoria. Ang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat ay mas matindi pa sa anumang bala na tumama sa kanya sa pakikidigma. Tumingin siya kay Hector at nakita niya ang parehong takot sa mga mata nito. Ang bawat plano, ang bawat estratehiya ay tila gumuho sa isang pangungusap ni Aurora. Anong ginawa mo sa kanya? Ang pabulong na tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng isang nagbabadyang unos. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumapit sa likod ng silya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa marinig ang marahang paglutong nito. Gagawin ko ang dapat kong gawin upang protektahan ang pangalan ng mga Mendez, ang sagot ni Aurora habang kinuha ang kanyang tsa at dahan-dahang humigop dito. Ngayon, Victoria, Major, mayroon tayong isang kasunduan, isang maling galaw mo, isang maling tawag sa mga pulis, at sisiguraduhin kong ang huling hininga ng iyong kapatid ay tatawag sa iyong pangalan sa gitna ng pagdurusa. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Nakatayo si Victoria sa gitna ng kanyang mga kaaway, ang kanyang kapatid ay nasa bingit ng panganib, at ang bawat desisyon niya ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin. Mapapanatili ba niya ang kanyang lamig ng loob upang iligtas si Lina? O ang kanyang paghihiganti ang magiging mitya ng tuluyang pagkawala ng tanging pamilyang natitira sa kanya? Ang bawat ngiti ni Doña Aurora ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinaon sa pag-asa ni Victoria. Sa loob ng malawak na salas, ang hangin ay naging kasing pait ng lason. Nakatayo si Victoria, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kasukasuan ay maging kasing puti ng porselana. Ang takot para sa buhay ni Lina ay tila isang malaking bato na nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa kailaliman ng kawalang pag-asa. Ano, Major? Nasaan na ang tapang na ipinamalas mo kanina? Ang boses ni Aurora ay puno ng mapanuyang tagumpay habang dahan-dahan niyang inilalapit ang tasa ng tsa sa kanyang mga labi. You may be a hero in the battlefield, but in this house, I am the commander. Isang tawag ko lang, Victoria, at ang kapatid mo ay magiging isang ala-ala na lamang. Tumingin si David sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Victoria. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang malupit na kagalakan. Mom is right. You played your cards too early, Victoria. Or should I call you Lina one last time? Sayang, nag-enjoy pa naman ako sa bago mong ugali. But business is business and family secrets stay in the family. Even if we have to bury them. Dahan-dahang huminga ng malalim si Victoria. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo. Hinahanap ang kapayapaan sa gitna ng unos. Nang muli niyang imulat ang mga ito, ang takot ay naglaho na. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpabago sa timpla ng atmosfera sa loob ng silid. Akala niyo ba ay papasok ako sa lungga ng mga ahas nang walang dalang panlaban? Ang boses ni Victoria ay mahinahon, kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Aurora, David, you both talk too much about power, but you forget how fragile it is when it's built on a foundation of lies. Dahan-dahang inilabas ni Victoria ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Ang susing nahanap ni Lina sa probinsya. Hector, ang signal. Sa isang iglap, ang mga dambuhalang monitor sa loob ng salas na karaniwang nagpapakita ng mga stock market update ay biglang nag-iba ng imahe. Hindi ito mga numero.
Ito ay isang live stream ng isang presscon na nagaganap sa labas ng mansyon. Nakikita ni na David at Aurora ang mga mukha ng mga pinakamaimpluwensyang mamamahayag sa bansa, kasama ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ano ito? Ang hiyaw ni David. Ang kanyang baso ay nabitawan at bumagsak sa alpombra. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Ang tinig mo, David! Wika ni Hector habang inilalabas ang kanyang recorder. Ang bawat pag-amin mo sa terrace ng hotel, ang bawat pagbabanta mo kay Victoria, at ang mga dokumentong nahanap namin sa likod ng painting sa library nyo. Ang mga huwad na lagda, ang pagnanakaw sa ari-arian ng pamilya Mendez. Lahat iyan ay kasalukuyan ng nasa kamay ng batas. Lalong namutla si Doña Aurora. Ang kanyang nanginginig na kamay ay hindi na kayang hawakan ng tasa ng tsa, at ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang tunog na tila hudyat ng kanyang pagbagsak mula sa trono. At tungkol naman kay Lina, dagdag ni Victoria habang humahakbang papalapit kay Aurora. Ang mga lalaking nakaitim na ipinadala mo, sila ang aking mga tauhan mula sa intelligence service. Sila ang nagdala kay Lina sa isang safe house ng militar bago pa man makalapit ang iyong mga bayarang tauhan. Ginamit ko lamang ang iyong pagmamayabang upang makuha ang huling pag-amin mo sa harap ng recorder ni Hector. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang bawat yabag ng mga pulis na pumasok sa malawak na pintuan ay tila mga martilyo ng hustisya. Ang marahas na pagkiskis ng mga posas habang inilalapat ito sa mga kamay ni David ay ang tanging musika na nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Victoria. You can't do this! I am a Mendez! I have connections! Ang sigaw ni David habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at takot. Ang kanyang marangyang tuksido ay tila naging isang maruming basahan sa harap ng katotohanan. Si Doña Aurora ay nanatiling nakaupo. Tila isang rebulto ng kahihiyan. Ang kanyang mga diamante ay wala ng kinang, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang mga opisyal ay dahan-dahang tinatayo siya mula sa kanyang upuan. Ang reyna ng mansyon ay naging isang bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Nang lisanin ng mga pulis ang mansyon kasama ang mga Mendez, naiwan sina Victoria at Hector sa gitna ng malawak na salas. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging mapayapa. Tumingin si Victoria sa dambuhalang painting sa pader, ang larawan ng pamilya Mendez na puno ng pagpapanggap. Tapos na, Hector, bulong ni Victoria. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay. Ang bigat ng misyon ay unti-unti nang naglalaho. Hindi pa, Victoria. Ang mahinahong sagot ni Hector. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Victoria. Ang hustisya ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay ang paghilom ng mga sugat na iniwan nila. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang marahang pag-vibrate ng cellphone ni Victoria. Isang mensahe ang bumungad sa screen mula kay Lina. Ate, tapos na ba ang lahat? Maaari na ba akong umuwi? Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Victoria. Isang luha ng kagalakan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang aninag sa may bukana ng mansyon. Isang tao na hindi nila inaasahang makikita pa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sino ang misteryosong panauhing ito na tila may dala pang huling lihim na hindi pa nabubunyag? Ang aninong nakatayo sa bukana ng mansyon ay dahan-dahang lumapit sa liwanag. At doon ay tumambad ang isang matandang lalaking may hawak na kupas na leather na briefcase. Si Attorney Arnaldo, ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ng kanilang yumaong ama, na matagal nang itinuring na nawawala matapos siyang pagbantaan ni David. 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat hakbang ng kanyang baston sa marmol na sahig ay tila isang marahang katok sa pinto ng katotohanang matagal nang ipinid. Major Victoria, narito ako upang ibigay ang huling habilin ni Don Teodoro. Ang tinig ng matanda
ay nanginginig, ngunit puno ng kapayapaan. Inilabas niya ang isang dokumentong may selyo ng batas, ang tunay na testamento na hindi kailanman nagawang sirain ni David. Ang mansyong ito, ang bawat lupain at ang bawat sentimong ninakaw ng mga Mendez ay formal nang ibinalik sa pangalan ni Lina at Victoria. Ilang oras matapos ang kaguluhan, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng mansyon. Sa pagbukas ng pinto, lumabas ang isang babaeng suot, ang isang simpleng puting bestido, si Lina. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot, at bagaman, may kaunting pamumutla pa rin dahil sa kanyang pinagdaanang operasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng liwanag. Sinalubong siya nina Victoria at Hector sa driveway. Walang salitang binitawan, tanging isang mahigpit na yakap na nagdurugtong sa dalawang kaluluwang matagal nang nagkahiwalay dahil sa dahas. Naramdaman ni Victoria ang init ng luhang pumatak sa kanyang balikat. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng pagpapalaya. Sa tabi nila, nanatiling nakatayo si Hector. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katatagan ng magkapatid. Lumipas ang ilang araw at ang ingay ng lungsod ay tila naging isang malayo at malabong bulong sa loob ng silid ng dalaw sa piitan. Nakaupo si Lina sa likod ng makapal na salamin, naghihintay sa lalaking naging mitya ng kanyang impyerno sa loob ng 5 taon. Nang pumasok si David, suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Halos hindi siya makilala ni Lina. Ang dati nitong mapagmataas na tindig ay gumuho na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at panginginig. Lina, Lina, iligtas mo ako rito. Ang paos na pagsusumamo ni David sa kabilang linya ng telepono. Ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa salamin, tila isang batang natatakot sa dilim. Patawarin mo ako. Mahal kita, Lina. Alam mong ginawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ni Mom. Pakiusap, bawiin mo ang mga demanda. Tinitigan ni Lina si David ng matagal. Sa loob ng 5 taon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking ito ay tila isang kautusan na dapat niyang sundin. Ngunit ngayon, ang bawat hininga ni David ay tila wala ng bigat sa kanyang pandinig. Dahan-dahang inilabas ni Lina ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong metal nito ay kumikislap sa ilalim ng fluorescent light ng bilangguan. Narito ako hindi para makipag-ayos, David. Ang boses ni Lina ay mahinahon, kasing linaw ng daloy ng tubig sa ilog. Narito ako upang ibalik ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Ang singsing na ito ay simbolo ng pangakong binuo mo sa kasinungalingan. Sa bawat gabi na nanalangin ako para sa pag-ibig mo, pilit mo akong dinurog. Pero salamat pa rin sa iyo dahil sa kailaliman ng sakit na ibinigay mo, natagpuan ko ang tunay na lakas ng aking pagkatao. Dahan-dahang inilapag ni Lina ang singsing sa maliit na slot sa ilalim ng salamin. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na ibabaw ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Pinapatawad na kita, David. Hindi dahil deserve mo ang kapatawaran, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Magmula sa sandaling ito, wala ka ng puwang sa aking alaala. Tumayo si Lina at tinalikuran ang lalaking patuloy na gumaganti at sumisigaw ng kanyang pangalan sa likod ng salamin. Ang bawat hakbang niya palabas ng piitan ay tila isang paglipad patungo sa kalayaan. Paglabas niya sa tarangkahan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Naroon sina Victoria at Hector, nakasandal sa sasakyan at naghihintay sa kanya na may mga ngiting puno ng pag-asa. Inilunod ni Lina ang kanyang paningin sa malawak na asul na langit. Ang hangin ay malinis, walang bahid ng lason, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Lina
na ang kanyang bawat paghinga ay kanya na talaga. Ang sugat sa kanyang puso ay maaaring mag-iwan ng pilat, ngunit ang pilat na yon ang magpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor, isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magsimula muli. Hindi na kailangan ang mga gintong palamuti at dambuhalang chandelier upang kuminang ang isang tahanan. Sa huling pagkakataon, tumayo si Lina sa gitna ng malawak na salas ng mansyon ng mga Mendez. Ang bawat sulok na dati ay puno ng pait at takot, ay wala na ngayong laman. Ang mga kasangkapan ay dahan-dahang inilabas at ang bawat hakbang ni Lina sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang malalim na alingawngaw na tila nagpapaalam sa bawat bighating nanahan sa loob ng 5 taon. Ang dahan-dahang pagpihit ni Lina sa susi upang tuluyang isara ang malaking pinto ng mansyon ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Ibinigay niya ang susi kay Attorney Arnaldo. Ang mansyong ito ay ibibenta na at ang bawat sentimong mapagbibilhan ay gagamitin para sa itatayo nilang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Ang bawat pader na nakasaksi sa kanyang pagluha ay magiging mitya na ngayon ng pag-asa para sa iba. Bago sila tuluyang lumisan patungo sa kanilang probinsya, piniling puntahan ni Lina at Victoria si Doña Aurora sa pasilidad kung saan ito pansamantalang nananatili habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte. Sa loob ng isang maliit at payak na silid, nakita nila ang matandang reyna na dati ay tila hindi kayang abutin ng sinuman. Nakaupo si Aurora sa isang silya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan at ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng diamante ay nanginginig na ngayon sa katandaan at panghihina. Ma'am Aurora, ang mahinahong tawag ni Lina. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Wala na ang talim sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang lito at hungkag na titig. Lina, nasaan ang mga alahas ko? Nasaan ang mga katulong? Bakit ang dumi ng silid na ito? Hindi sumagot si Lina. Sa halip lumapit siya at dahan-dahang inayos ang gusot na kumot ng matanda. Wala siyang naramdamang puot. Tanging awa para sa isang taong naging bilanggo ng sarili niyang kasakiman. Tumingin si Victoria sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang mawalan sila ng kapangyarihan. Nasaktan ka muli. Alis na kami, Aurora. Wika ni Victoria, ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang bawat kasinungalingang itinayo nyo ay gumuho na. Sana ay mahanap nyo ang inyong kapayapaan sa gitna ng katahimikang ito. Iniwan nila ang matanda na patuloy na bumubulong ng mga pangalan ng mga ari-ariang wala na sa kanya. Paglabas ng magkapatid, sinalubong sila ni Hector. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na haplos sa kanilang mga muka habang lulan sila ng sasakyan patungo sa kanilang tunay na tahanan sa probinsyang malapit sa dagat, kung saan ang amoy ng sariwang palay at alat ng alon ang magiging bagong musika ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang buwan, ang lumang rest house ng kanilang ama ay muling nabuhay. Ang bawat dingding ay napintahan ng kulay ng umaga at ang hardin ay napuno ng mga sariwang sampagita na ang bango ay humahalimuyak sa bawat hangin. Isang hapon, habang nakaupo si Lina sa beranda at pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Inabutan siya ni Hector ng isang tasa ng tsa. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng pag-iingat at respeto. Lina, you look so peaceful today. Parang ang layo-layo na ng mga gabing hindi ka makatulog sa mansyon. Ngumiti si Lina. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. You're right, Hector. I feel like I can finally breathe. I can finally see the stars without being afraid of the darkness. Dahan-dahang hinawakan ni Hector ang kamay ni Lina. Hindi ito ang marahas na pagkakahawak ni David. Ito ay isang haplos
na tila naggagamot sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan. I promise to stay by your side, Lina. No pressure, no obligations, just here, waiting for you to be fully ready to dream again. Thank you, Hector, for everything. For staying even when I was at my worst. Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang dahan-dahang pagtungo ng kanyang ulo sa balikat ni Hector ang nagsilbing sagot. Isang simula ang isang pag-ibig na binuo sa paghihintay at paghilom. Sa di kalayuan, nakatayo si Victoria habang pinapanood ang dalawa. Ang kanyang uniforme ay maayos na nakatabi na sa kanyang cabinet. Pansamantala siyang naka-leave upang namnamin ang bawat sandali kasama ang kanyang kapatid. Lumapit si Victoria at tumayo sa kabilang tabi ni Lina. Ang dalawang magkatulad na muka ay muling nagkatitigan, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang isa sa kanila ang kailangang magpanggap. We did it, Lina. Bulong ni Victoria habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. No, ate. We survived. Ang pagtatama ni Lina. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy. Ang bawat hapdi ay may katapusan at sa bawat dapit hapon, laging may kasunod na isang bagong umagang puno ng pag-asa at pag-ibig. Ang kwento ng mga Mendez ay natapos na, ngunit ang kwento ng mga tunay na Mendez, nina Lina at Victoria, ay kasisimula pa lamang. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang libro na dahan-dahang itinatala ang bawat yugto ng pagbabago. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bango ng mga namumukadkad na sampagita sa hardin ay nagbibigay ng bagong buhay sa lumang rest house sa pampang ng dagat. Ang bawat ihip ng hanging amihan ay tila may dalang bulong ng kapayapaan, malayo sa mausok at mapang-aping hangin ng lungsod na minsang naging bilangguan ni Lina. Nakatayo si Lina sa harap ng isang malawak na canvas. Ang kanyang mga daliri ay puno ng iba't ibang kulay ng pintura. Ang kanyang mga iginuguhit ay hindi na mga anino ng pighati, kundi ang makukulay na dapit hapon at ang matatag na mga alon ng dagat. Ang bawat hagod ng brush sa tela ay tila isang paraan ng paghimas sa sarili niyang mga sugat. Dahan-dahang binubura ang bawat linyang binuo ng takot. Narinig niya ang marahang pagdausdos ng buhangin sa labas. Hindi na siya nanginginig sa tuwing may nakikinig na yabag. Paglingon niya, nakita niya si Victoria na papalapit. Suot ang kanyang uniforme na may bagong ranggo. Ngunit sa likod ng matikas na anyo ng isang colonel, ang mga mata ni Victoria ay malambot at puno ng kagalakan habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ate, ang ganda ng ginagawa mo. You've finally captured the light. Ang masayang bati ni Victoria. Lumapit siya at marahang inakbayan si Lina. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, tila dalawang haligi na sumusuporta sa isa't isa. Salamat, Victoria. Ang liwanag na ito. Matagal ko rin itong hinanap sa dilim. Sagot ni Lina. Lumingon siya sa kanyang kapatid at ngumiti ng may buong katapatan. Kumusta ang kaso ni na David at Aurora? Ang huling apela nila ay tinanggihan na ng korte. Mananatili sila sa loob ng mahabang panahon, Lina. Wala na silang kapangyarihan na saktan ka o ang sino man. Muli, ang ulat ni Victoria. Pero alam mo, masaya ako dahil hindi na galit ang nakikita ko sa mga mata mo kapag nababanggit ang pangalan nila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Ang mahinahong paliwanag ni Lina habang tinititigan ang dambuhalang asul na dagat. Pinatawad ko sila dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na bagahe sa aking paglalakbay. I forgave them so I could finally be free. Forgiveness is my ultimate victory and my peace is their ultimate defeat. Sa sandaling iyon, lumapit si Hector mula sa kusina. Dala ang isang tray ng merienda. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtagpo sa mga mata ni Lina. At ang ngiting sumilay sa kanilang mga labi ay may dalang pangako ng isang kinabukasan na hindi na kailangang madaliin.
Dahan-dahang inilapag ni Hector ang tray at tumabi sa kanila. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na tila isang dambuhalang ginto na lumulubog sa kailaliman ng asul na tubig. 1 taon na ang nakalilipas. Akala ko ay huling araw ko na sa hagdang iyon. Bulong ni Lina habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Hector. Ngunit natutunan ko na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas matatag na pagbangon. Ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing tubig upang muling tumubo ang mga sampagita sa aking puso. Naging kasing tahimik ng dalampasigan ang paligid, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng pasasalamat. Natutunan ni Lina na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng material na bagay, kundi sa lalim ng pangunawa at sa tapang na manatili sa gitna ng unos. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang biktima patungo sa isang survivor ay naging inspirasyon sa marami, at ang pundasyong itinayo nila ni Victoria ay nagsimula nang magbigay ng boses sa mga taong pilit na pinatatahimik ng karahasan. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw, naiwang nakatayo ang tatlo, magkakahawak kamay, magkakasama sa ilalim ng malawak na langit. Ang kwento ni Lina Mendez ay hindi natapos sa pighati. Ito ay muling isinulat sa mga tinta ng katatagan, pagmamahal, at higit sa lahat, ang kalayaang maging sarili muli. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang palakpak ng universo sa isang kaluluwang matagumpay na nakalaya mula sa dilim.